Paano kung hindi na siya nagbago, kundi unti-unti ka na lang niyang binitawan, hindi sa isang malaking desisyon, kundi sa maliliit na paraan na halos hindi mo napansin hanggang sa isang araw, ikaw na lang pala ang natira? Hindi lahat ng relasyon natatapos sa malinaw na hiwalayan. Minsan, nagsisimula ito sa malamig na replies, sa unti-unting pagkawala ng effort, sa mga usapang pilit na lang, at sa pakiramdam na ikaw na lang ang kumakapit habang siya ay dahan-dahang lumalayo. At ang mas masakit, hindi ka sigurado kung kailan talaga nagbago. Basta naramdaman mo na lang na iba na. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na hindi ka na mahal ng partner mo. Hindi para takutin ka, kundi para buksan ang mata mo sa katotohanan. At mas importante, kung ano ang dapat mong gawin para hindi mo tuluyang mawala ang sarili mo habang pilit mong hinahabol ang isang taong unti-unti ka nang binitawan. Una, nawawala na ang effort. Kapag mahal ka ng isang tao, may effort, kahit busy, kahit pagod, kahit may ibang ginagawa, gumagawa pa rin siya ng paraan para iparamdam na mahalaga ka. Hindi kailangang perpekto o palaging grand gestures, pero consistent ang presence at willingness niyang kumonek sa'yo. Pero kapag napansin mong ikaw na lang ang nag-i-initiate ng usapan, ikaw na lang ang gumagawa ng plano, at ikaw na lang ang nagdadala ng connection, habang siya ay parang okay lang kahit wala ka, doon mo mararamdaman na may nagbago na. Unti-unti kang napapagod, hindi dahil kulang ang pagmamahal mo, kundi dahil ikaw na lang ang nagbibigay. At sa ganitong sitwasyon, hindi na balance ang relasyon. At ang imbalance na yan ang unti-unting sumisira sa inyo. Dapat mong gawin, huwag agad habulin o pilitin ibalik ang dati. Sa halip, umatras ka ng kaunti at i-observe kung may initiative pa siyang bumawi. Kung kaya pa ba niyang mag-effort nang hindi mo hinihingi. Kasi ang effort na totoo, kusang ibinibigay, hindi pinipilit. At kung sa pag-observe mo ay wala ka nang nakikitang pagbabago o willingness, kailangan mong tanggapin ang reality na hindi na pareho ang level ng pagmamahal ninyo. At minsan, ang pagtanggap na iyon ang unang hakbang para hindi mo tuluyang maubos ang sarili mo. Ikalawa, wala na siyang interes sa buhay mo. Dati, interesado siya sa bawat detalye ng araw mo, kung kumusta ka, ano ang nararamdaman mo, ano ang mga plano mo. Kahit maliit na kwento, pinapakinggan niya. Ramdam mo na gusto kanyang maintindihan at maging parte ng buhay mo. Pero ngayon, parang nagbago na ang lahat. Kapag nagkwento ka, mababaw na lang ang sagot. Minsan late, minsan wala talaga. At madalas pakiramdam mo parang nagsasalita ka na lang sa hangin. Unti-unti mong nararamdaman na hindi ka na niya gustong kilalanin pa. At doon nagsisimula ang lungkot, hindi dahil wala kang kwenta, kundi dahil hindi na siya interesado. Alamin iyon. Dapat gawin. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi na interesado. Huwag mong dagdagan ang effort para lang makuha ang atensyon niya, dahil sa huli, mas lalo ka lang mapapagod. Sa halip, ibalik mo ang focus sa sarili mong buhay, sa growth mo, sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, at sa mga taong tunay na may pakialam at handang makinig sa iyo. Kasi ang tamang tao, hindi mo kailangang pilitin para maging interesado, kusang lalapit, at kusang makikinig dahil mahalaga ka sa kanya. Ikatlo, madalas kang i-ignore o late reply, LDR man o hindi. Hindi issue ang pagiging bossy. Lahat naman may kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Pero kapag napapansin mong nagiging consistent ang pag-ignore, late replies na walang explanation, o parang wala na talagang effort na iparamdam na priority ka pa rin kahit papaano, ibang usapan na yon. Dahil ang taong may pakialam, kahit gaano pa ka-busy, gumagawa ng paraan para magparamdam
Kahit simpleng update lang, kahit konting oras lang, basta may effort na ipakita na mahalaga ka pa rin. Pero kapag paulit-ulit mong nararamdaman na parang option ka na lang kapag convenient sa kanya, doon mo na kailangang maging honest sa sarili mo na may nagbago na sa dynamics ng relasyon ninyo. Dapat gawin. Huwag mong i-justify lahat ng actions niya para lang gumaan ang pakiramdam mo. Huwag mong gawing excuse ang pagiging busy kung halata naman na nawawala na ang effort. Tandaan mo, kung gusto ka ng isang tao, gagawa siya ng paraan, hindi dahilan. Kaya mag-set ka ng standards para sa sarili mo at huwag mong ibaba ito para lang manatili siya. Dahil ang taong tama para sa iyo, hindi ka ilalagay sa sitwasyon na kailangan mong magduda sa halaga mo. Ika-4, hindi na siya present. Kahit magkasama kayo, kahit magkausap kayo o magkasama, ramdam mong wala siya. Parang andun lang ang katawan, pero wala ang atensyon at emosyon. Madalas distracted, nakatutok sa phone, walang gana makipag-usap, o parang obligado lang na nandyan. Dati, kahit simpleng oras na magkasama kayo, may connection, may saya, may effort na makinig at makipag-engage. Pero ngayon, parang wala ng depth, parang routine na lang, hindi na genuine. At ito ang isa sa pinakamabigat na pakiramdam. Yung kasama mo siya, pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. Dapat gawin, i-check mo ang reality, hindi ang memories. Huwag mong ikumpara ang na ngayon sa dati para lang bigyan ng dahilan ang sarili mo na magstay. Tingnan mo kung ano ang nangyayari ngayon, kung paano kanya tratuhin, kung gaano siya ka-present, at kung may effort pa ba siyang kumonek sa'yo. Kung paulit-ulit itong nangyayari at wala kang nakikitang pagbabago, huwag mong lokohin ang sarili mo na okay lang. Dahil ang relasyon na walang presence ay unti-unting nawawalan ng buhay at deserve mong maramdaman na may kasama ka, hindi lang may katabi. Ika-5, wala ng communication o clarity. Kapag may problema, hindi na siya nakikipag-usap, iniiwasan na lang, pinapalipas, o tuluyang sinasara ang usapan na parang walang nangyari. Dati, kahit may misunderstanding, may effort na ayusin, may willingness na magpaliwanag at makinig. Pero ngayon, nawawala na ang openness, parang mas pinipili na lang niya ang katahimikan kaysa ayusin ang issue kahit alam niyang nasasaktan ka. At sa ganitong sitwasyon, mas lumalala ang problema dahil hindi ito napag-uusapan, kundi naiipon lang hanggang sa tuluyang masira ang koneksyon ninyo. Dahil ang relasyon na walang communication ay parang koneksyon na unti-unting napuputol kahit hindi pa kayo naghihiwalay. Dapat gawin, intindihin mo na hindi mo kayang ayusin ang relasyon mag-isa. Kahit gaano ka pa kawiling, kung siya ay hindi na nakikipag-communicate o walang interes na ayusin ang mga bagay, hindi magiging healthy ang relasyon ninyo. Hindi sapat ang isang taong marunong makinig kung ang isa ay ayaw magsalita. Kaya kung paulit-ulit mong sinusubukang ayusin pero wala kang nakikitang effort mula sa kanya, kailangan mong tanggapin ang reality na hindi na ito balanced. At minsan, ang pagtanggap na iyon ang unang hakbang para protektahan ang sarili mong peace. Ika-6, mas prioritize ang iba kaysa sayo. Lagi siyang may time sa iba, sa kaibigan, sa trabaho, sa hobbies, o kahit sa simpleng bagay. Pero pagdating sayo, kulang o halos wala. Hindi naman masama na may sarili siyang buhay at priorities. Pero kapag palagi kang nasa dulo ng listahan, at pakiramdam mo kailangan mo pang maghintay o magmakaawa para lang mabigyan ng oras, dun mo na mararamdaman na may mali. Dahil ang taong mahal ka, hindi ka man laging uunahin sa lahat, pero sisiguraduhin niyang hindi mo mararamdaman na hindi ka mahalaga. Gumagawa siya ng paraan
para magkaroon ng space ka sa buhay niya. Hindi ka niya pinaparamdam na optional ka lang kapag convenient. Dapat gawin. Tingnan mo ng malinaw kung saan ka talaga naka-place sa buhay niya. Huwag sa sinasabi niya, kundi sa ginagawa niya. Kung paulit-ulit mong nararamdaman na hindi ka priority, huwag mong pilitin ang sarili mo na maging isa sa pamamagitan ng pag-adjust ng standards mo o paghabol ng atensyon niya. Kasi ang tunay na priority, hindi hinihingi, kusang ibinibigay. At kung hindi mo iyon nakukuha, kailangan mong piliin ang sarili mo kaysa manatili sa sitwasyon na unti-unti kang nawawalan ng halaga. Ikapito, hindi ka na niya pinaparamdam na special ka. Dati, ramdam mo na may halaga ka, may lambing, may appreciation, may mga simpleng effort na nagpapakita na special ka sa kanya. Kahit maliit na bagay, pinaparamdam niyang importante ka at iba ka sa lahat. Pero ngayon, parang nawala na yon. Wala ng sweetness, wala ng acknowledgement, at minsan kahit presensya mo parang normal na lang o hindi na napapansin. Unti-unti mong nararamdaman na hindi ka na niya tinitingnan bilang special, kundi parang isa ka na lang sa routine niya. At doon nagsisimula ang lungkot, hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi na niya pinapakita ang halaga mo sa paraan na dati niyang ginagawa. Dapat gawin. Huwag kang magstay sa relasyon na pinaparamdam sa'yo na ordinaryo ka lang, lalo na kung dati naman niyang kayang iparamdam na espesyal ka. Hindi mo kailangang ibaba ang standards mo para lang manatili siya, at hindi mo kailangang mag-adjust ng sobra para lang maramdaman mong mahalaga ka. Deserve mong maramdaman ang appreciation, effort, at pagmamahal ng hindi mo hinihingi. At kung hindi mo na iyon nakukuha, kailangan mong maging honest sa sarili mo na minsan, hindi ikaw ang nagbago, kundi ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Ikawalo, lagi kayong nag-aaway o walang emotional connection. Kahit maliit na bagay, nagiging issue, simpleng misunderstanding na uuwi sa pagtatalo o paulit-ulit na cycle ng away na walang tunay na resolution. At kung hindi man kayo nag-aaway, minsan mas mabigat pa yung pakiramdam na wala na talagang connection, parang strangers na lang kayo na magkausap o magkasama pero walang lalim. Wala nang excitement, wala nang emotional bond, at kahit anong gawin mo, parang hindi na bumabalik ang dating closeness ninyo. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang ito tungkol sa conflict. Ito ay senyales na unti-unti nang nawawala ang connection na dati ninyong pinanghahawakan. Dapat gawin. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ito pa ba ang relasyon na gusto ko? Huwag mong ipilit na buhayin ang isang connection na wala na talagang response mula sa kabilang side. Hindi sapat na ikaw lang ang gustong ayusin o ibalik ang dati. Kailangan dalawa kayo na parehong willing. At kung nakikita mong kahit anong effort mo ay hindi na nagbabago ang sitwasyon, huwag mong pilitin ang sarili mo na manatili sa isang relasyon na hindi na nagbibigay ng growth, peace, at tunay na connection na deserve mo. Ikasiyam, hindi na siya nagpaplano ng future kasama ka. Kapag dati kasama ka sa mga plano niya, simple man o seryoso, ramdam mo na may future kayo na binubuo ng magkasama. Pero ngayon, parang nawawala ka na sa mga usapan niya tungkol sa hinaharap. Wala nang tayo sa future, wala nang shared goals, at minsan parang hindi ka na parte ng buhay na iniisip niya moving forward. At ang mas masakit, hindi ito laging sinasabi ng direkta. Minsan ramdam mo na lang sa mga hindi na niya binabanggit, sa mga plano na hindi ka nakasama, at sa mga desisyon na parang hindi ka na considered. Dahil kapag ang isang tao ay seryoso sa iyo, hindi ka mawawala sa vision niya ng bukas. Dapat gawin, huwag kang kumapit sa dati o sa mga pangako
na walang kasabay na action sa kasalukuyan. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang sinabi niya noon, kundi kung ano ang ginagawa niya ngayon. Dahil ang tunay na intention ay nakikita sa present behavior, hindi sa past words. At kung ang mga yon ay wala ka na sa future niya, kailangan mong maging honest sa sarili mo na baka ikaw lang ang patuloy na kumakapit sa isang future na siya mismo ay hindi na ipinaglalaban. Ikasampu, ramdam muna pero tinatanggi mo lang. Minsan, alam mo na sa sarili mo ang totoo kahit wala pa siyang sinasabi. Ramdam mo na may nagbago sa tono ng usapan, sa effort, sa oras, at sa kung paano kanya tratuhin. Pero pinipili mong i-ignore iyon, hindi dahil hindi mo alam ang nangyayari, kundi dahil ayaw mong tanggapin ang sakit ng katotohanan. Kaya, gumagawa ka ng excuses. Busy lang siguro siya, pagod lang, o babalik din to sa dati. Pero sa loob mo, alam mo na may mali na at mas lalo kang nasasaktan dahil pinipilit mong labanan ang nararamdaman mo. Dapat gawin, magtiwala ka sa instinct mo. Hindi ka basta-basta nakakaramdam ng pagbabago kung wala talagang pagbabago. Ang intuition mo madalas, mas mauna pa kaysa sa words ng ibang tao. At oo, ang katotohanang tinatanggap ay masakit sa simula. Kasi binabasag nito ang hope na pinanghahawakan mo, pero mas nakakapagpalaya ito sa huli. Dahil kapag tumigil ka sa pag-deny, doon ka rin magsisimulang bumalik sa sarili mo at makita ang sitwasyon ng mas malinaw, hindi na nakabase sa pag-asa, kundi sa realidad. Sa huli, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao para mahalin ka, dahil ang pagmamahal na kailangan mong ipaglaban mag-isa ay hindi na tunay na pagmamahal. Ito ay pagkapit sa isang bagay na matagal nang hindi sigurado. Ang totoong love ay hindi ka pinapahirapan mag-doubt sa sarili mo. Hindi ka pinaparamdam na kulang ka at hindi ka iniiwan sa sitwasyon na ikaw lang ang laging nagbibigay habang siya ay unti-unting lumalayo. Kasi kapag tunay kang mahal ng isang tao, hindi mo kailangang magtanong araw-araw kung mahal ka pa ba. Ramdam mo yon sa actions, sa effort, at sa consistency niya. At kung dumating ka na sa punto na ikaw na lang ang lumalaban, ikaw na lang ang nag-a-adjust, at ikaw na lang ang umaasa, marahil hindi na ang relasyon ang dapat mong ipaglaban, kundi ang sarili mo. Dahil ang pagmamahal na nauubos ka, hindi na healthy. At ang koneksyon na nagpapalimot sa iyo ng halaga mo, hindi na dapat tinatagal. Sa huli, ang pinakamahalagang hindi mo dapat mawala, kahit sino pa ang umalis o hindi magstay, ay ikaw. Ang peace mo, ang dignity mo, at ang self-worth mo na hindi dapat isinusugal para lang sa taong hindi ka rin pinipiling buo.